balikan na po natin ang ulat ng ating kasamang si Chino Gaston. Ukol pa rin po yan sa paglilibing na nasa 100 bangkay na nakatambak po ngayon dyan sa isang punerarya sa Quezon City. Chino? Tanggapan ng Henry Funeral Home sa Laloma, Quezon City, kung saan kasalukuyang hinahakot nitong mga tauhan ng Quezon City Health Office itong tinatayang 120 hanggang 130 na naaagnas na bangkay na matagal nang inirereklamo nga ng mga residente dito dahil sa masangsang na amoy at panganib na dulot daw nito sa kalusugan. Batay na rin kay Dr. Verdades Linga, yung Quezon City Health Officer, ay ililibing sa isang mass grave itong mga labi na medyo mahirap na talagang i-identify dahil bukod sa walang death certificate, wala rin itong label na inilagay dito nga sa funeral parlor na ito, no, na napag-alamang September 23 pa ipinasara. Napag-alaman din ng mga tauhan ng Quezon City Government na tumatanggap ito ng mga patay, no? Ibig sabihin nagpapa-embalmo ang ibang mga nagpapa-embalsamo itong ibang mga funeral parlors dito sa Henry's Funeral Homes na isang paglabag daw sa batas. So, maraming problema ang pwedeng idulot nito, Connie, no? Bukod sa kalusugan, ay napag-alaman din na merong mga ibang mga funeral homes na nagpa-job out dito, no? O nag-contract ng kanilang pagpapaembalsamo ay hinahanap itong mga patay na ngayon nasama dito sa halo-halo ng mga cadavers na inilalagay nga dito ngayon sa isang dump truck na dadalhin sa Novaliches Public Cemetery. So, kung paano paliwanag nitong mga funeral homes na nagpa-job out dito sa kanilang mga kliyente na hindi na ma-identify at hindi na maibabalik sa kanila yung mga kanilang yung mga labi ng kanilang mahal sa buhay, ay palaisipan yan hanggang sa mga susunod na araw. So, antabayanan yung mga latest na pangyayari kaugnay ng isyong iyan. Connie. Chino, muli makikipasintabi tayo doon sa mga nanananghalian kasi itong mga ito ay naagdas na, no? At yung iba daw nga ay kinakain na ng daga at mayroon pang mga ipis na napakarami, no? And definitely ito ay masama sa kalusugan. Chino, na-establish ba o nakuha ba yung information? Dahil sabi mo nga kanina, September ito na kumbaga napasara. Pero gaano katagal yung mga bangkay na yan na nakuha, no? Kung ito ay napasara noong September 25, malamang ito ay nakuha, yung mga bangkay dyan ay mas matagal pa, Chino. Yeah. Tama. Connie, ito nga yung sinasabi ni Dr. Lingano na sa kanyang pagtataya, itong mga cadavers na sa kanyang pagkaka-describe, no, ay decomposing na, no, o nasa advanced state of decomposition na, ay matagal na, no, taon na maaari ang binibilang na nakaimbak sila dito, no, sa bukod nga doon sa panganib sa kalusugan na dulot nito. Tama ka dyan, no, iniipis na, kinakain na ng daga itong mga cadaver dahil parang lumalabas, parang naging tambakan ito, no, at yung operator nitong funeral homes ay dapat maipalibing na ito, no, sa lalong madaling panahon, pero sa hindi pa malamang dahilan, dahil hindi nga ito lumulutang at tumaharap sa mga otoridad, ay hindi malaman kung bakit naipon at natambak ang napakaraming bangkay dito sa kanyang funeral homes. Okay, ano ang ginagawa ngayon? Bukod doon sa paglalabas nga ng mga bangkay at ililibing ito sa mass grave, ano na mangyayari doon mismo sa site, Chino? Kasi ito nga ay delikado, syempre doon sa mga residente na malapit dyan na nakatira. Yeah. Tama ka dyan, Connie, no? Kanina, nagsagawa na ng disinfection, no? At nag-spray ng mga disinfectant itong mga tauhan ng Quezon City Government para malinis yung lugar, makapatay mga ipis at matanggal yung ibang mga peste. Madagdag ko rin, Connie, no? Yung ibang mga bangkay dito, batay sa pagsusuri ng Quezon City Health Office, ay pawang sumailalim daw sa tinatawag na dissection, no? Na maaaring palatandaan na yung ibang mga bangkay o mga labi dito ay nagamit din sa medical practice o di kaya sa pag-aaral nitong mga medical students, no? Pero dahil wala nga mga dokumento, walang mga label, hindi alam kung saang mga eskwela nanggaling o saang funeral parlors ito nagmula. Connie. Chino, na-identify na kung saan yung mass grave para sa mga bangkay? Kasi kaninang umaga ay wala pa silang mabigay sa atin na information. Ngayon ba meron na dugdag na information about that, Chino? Yung identification ng mga bangkay? Hindi, yung mass grave kung saan kumbaga paglalagakan itong mga naagnas ng bangkay. Marami ito Okay. no? Mahigit na 100, Chino. Aha. Saan sa Quezon Yes. City sila ililibing? Well, ang kwento, yeah.
Ang kwento dito, Connie, dapat sa Bagbag cemetery, no, ililibing ang mga ito. Pero napag-alaman din ng Quezon City government na wala nang espasyo doon. So nagbago yung plano at ililibing na lamang daw ito sa Novaliches Public Cemetery. Alright. Chino, panghuli na lamang, meron bang mga kamag-anak na maaaring na nawawalan ng kanilang mga mahal sa buhay na maaaring nagpunta naman dyan para tignan yung ilan? So far, Connie, no, mula kahapon ng kinover natin itong pagpasok ng mga tauhan ng Quezon City Health Office dito sa puneraryang ito, wala pa namang lumilitaw na magkiklaim. No? At kahit may mag-claim pa, Connie, ang problema ay medyo decomposed na nga yung mga labi nitong yung mga bangkay, no, sa loob ng funeral homes. Funeral parlor ay mahirap na rin i-identify ang mga ito. Bagamat nabanggit ko nga kanina, may isang kinatawan ng isang punerarya na nagpunta dito, apparently nagpa-job out sila o nagpa-contract, on a contractual basis ay nagpa-imbalsa mo sila dito ng dalawa sa kanilang mga patay, ay hindi na maibigay sa kanila kahit na sinisingil na sila ng kanilang mga kliyente na dahil parang Chinese national daw yun at kailangan dalhin sa ibayong dagat para ibalik yung mga labi, ay hindi na mahanap at hindi na rin i-release ng Quezon City government dahil wala ngang death certificate. Alright, maraming salamat sa yung update na yan, Chino Gaston.